Hello pong muli mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kondisyon at tayo po ay naiingatan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng Pangulo mga tambay, ibang klase po. Yung utang daw po, okay lang daw po ang utang para daw po lumago ang ekonomiya. Kaya po kaya po pala puro utang ang ginagawa. Ang tanong, saan po napunta yung inutang, mga kabayan? Napakarami na po niya inutang. Hinigitan pa po niya ang utang ni dating Pangulong Duterte na napakarami pong nagawang build. At marami pa po tayong problemang dinanas at nakautang tayo ng napakalaki. Lalong-lalo po noong panahon ng pandemya, nakita po natin kung saan po nadala ang inutang natin. Ngayon po, yung inuutang po niya ni BBM, hindi po natin alam kung saan nadadala yung inutang at wala po nakikita na malalaking programa at proyekto ang panahon po natin ngayon ng binagoong Pilipinas, mga kababayan. Kaya napakahusay po magsalita. Ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino. Ito po, pakinggan po natin ang Pangulo. Wala bang problema sa pag-utang, basta lalago tayo at maganda ang balik. Yan pong ginit ni Pangulong Bongbong Marcos kahit para mangutang ang bansa para sa mga programang magpapaunlad sa maraming Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Nito lang nakaraang linggo nang tumaas ang Trust at Performance Rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa survey na ginawa ng Okta Research. Naungusan niya si Vice President Sara Duterte na bumaba pareho ang score sa Trust at Performance. Pero deadma sa mga numero na ito ang Pangulo. Yan ay kahit pa kapansin-pansin ang kaliwat ka ng pag-anunsyo niya ng mga programa para sa publiko. Kabilang ang diskwento sa pamasahe sa LRT at MRT at ang 20 pesos kada kilo ng bigas. We don't work according to surveys, not really. What we do is, if is there a way, pag may nagre-reklamo, sinasabi, mahabang pila sa PhilHealth, anong pwede natin gawin para mas maginhawa? Ibinida rin ni PBBM na liliit na rin ang subsidiya ng pamahalaan sa 20 pesos na bigas. Unti-unti na rin kasi nilang inaayos ang mga dahilan kung bakit mahal ang bigas, gaya ng talamak na smuggling at problema sa produksyon. Giit pa ng Pangulo. Nung bago kaming upo, wala pa lahat yan. So, sa nakaraang 3 taon, ginagawa na ngayon namin. Ngayon, may kakayahan na tayo. Bukod sa bigas, binida rin ni PBBM sa kanyang SONA ang Zero Balance Billing Program. Sa ilalim nito ay walang babayaran ng mga pasyente sa mga ospital ng Department of Health. Pero ang tanong, may pera ba tayo para dyan? Oo, meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Yung perang nakalaan para sa para sa classroom, ginamit talaga sa classroom. Hindi nakalagay doon 2 classroom, ginawa lang 1 classroom. Binulsa na yung natira. Wala rin daw problema kahit mangutang pa tayo para sa mga programang ito. Basta raw may babalik. So yung utang na yun, gagamitin mo na para pang-training doon sa tao yun. Anong balik nun? Ang balik nun in employment. Yes. Nito lang Hulyo, iniulat ng Bureau of Treasury na lumobo na sa higit 17 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. At sa laki nito, mapapababa pa kaya ito ng gobyerno? Dahan-dahan mapapababa natin yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Hindi po ba katarantaduhan yon? Hindi po ba hindot? Parang hindot po yata at katarantaduhan na sinasabi ng Pangulo na ibababa raw yung utang. Paano bababa yun? Taon-taon nangungutang ka. Yung inutang mo nga, napakahirap ng pababain eh. Yung 5 trillion, mahigit, inutang mo ng 3 taon. At nasaan yung mga programa? Yung mga sinabi mong programa, pagbaba ng pamasahe sa LRT, sa MRT, at yung pagbaba ka mo ng 20 pesos. At yung sinasabi mo, zero billing sa PhilHealth, katarantaduhan yun. Paano magiging zero billing ang PhilHealth? Binawasan mo nga na subsidy. Wala ka nga, siniro mo pala, zero, hindi pala binawasan. Zero subsidy. At kinuhanan mo pa ang PhilHealth ng billion-billion.
Hindi po ba puro kasinungalingan ng sinasabi umano ng Pangulo? Hindi po ba ito lutang? Hindi kaya malakas ang tama nito, itong Pangulo? Nasaan yung sinasabi mong pakinabang doon sa inutang? Di po ba kaya nangungutang ang gobyerno para po sinasabing mga proyekto, programa, malalaking programa, kaya ka nga nangungutang? Gagamitin mo sa malalaking proyekto. Di ba? Nasaan yun? Nasaan? Corrupt nga yung gobyerno mo corrupt. Ikaw na mismo nagsabi, corrupt. Ninanakaw ang pera ng bayan. Hindi nilalaan sa programa, sa proyekto. Di po ba? Tapos sasabihin mo, uunlad. Uunlad naman. Maibabalik. Paano maibabalik? Wala kang ang programa, wala kang ang proyektong malalaking natapos. Ano maibabalik doon sa inutang? Hindi po ba katarantaduhan ito? Ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino ng ganitong klaseng Pangulo. 3 taon. Nasaan yung achievement mo na natatapos para doon sa sinasabi mong babalik naman yan? Yung mga inutang may balik. Nasaan? Nasaan po? Wala kang masabing mga programa achievement na malalaki na ikaw ang nagsimula at ikaw ang nagtapos. Dahil malaki po yung inutang. Hindi na po bababa sa 5 trillion. Kaya nga po 17 trillion na mahigit ang utang natin na tayo ang magbabayad. Nasaan yung natapos nun? Mr. President, 3 taon po yun. 3 taon. Di po ba nasaan po ang natapos? Dapat po yun ang sinasabi nyo sa taong bayan. Yung inutang ng gobyerno, ito ang mga achievement na natapos. Dito sa 5 trillion mahigit na inutang natin, ito ang mga programang tapos na at pinakikinabangan at kumikita na. Para doon sa mga sinasabi na mababawasan naman ang utang natin dahil yung inutang natin ay maibabalik naman. Di po ba nasaan po yun? Ang sinabi nyo lang, LRT, bigas, pambihirang buhay yan. Yung flood control nga, trillion ang ginastos. Ano sinabi nyo? Mahiya naman kayo. Binubulsa nyo, ninanakaw ninyo. Di ba? Yung mga proyekto. At mismo kayo na rin nagsabi. Di ba? Pag nagpagawa ng proyekto katulad ng eskwelahan, yung 2 nagiging 1 na lang. Aminado kayo ang inyong gobyerno ay talamak ang korupsyon. Hindi po ba? Mismo kayo, Mr. President, aminado kayo na sa inyong gobyerno ay talamak ang korupsyon. Hindi po ba? Nakakahiya po. Nakakahiya po. Pakapala na lang po ba ng mukha, Mr. President? Ganun po ba? Dadaanin na lang po ninyo sa ngisi, tawa, ang isang damukal na inutang nyo at sasabihin nyo na ang mga kasama nyo na naglilingkod sa bayan ay puro magnanakaw, mandaraya, mga sinungaling. Ganun po ba, Mr. President? Pero yung inutang ninyo, wala lang. Sasabihin nyo lang, okay lang mangutang para lumago ang ekonomiya. Lumago po ba ng 3 taon? Nagpatotoo na nga po ang World Bank. Hindi lalago ang ating ekonomiya sa mga susunod pang taon. Dahil sobra-sobra na ang inutang natin pero wala tayong natatapos at nagagawa. Puro utang lang po yata. At walang pumapasok na malalaking investor na mag-i-invest at mamumuhunan sa ating bansa. Dahil sa ganitong panunungkulan, puro pamumulitika. Kaya nga dapat po mga tambay, talagang dapat lang na imbestigahan po ang inutang natin. Hindi po pala tayo nangutang. Ang inutang nila. Dapat po talaga imbestigahan. Sana po imbestigahan po ito ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Kasi wala naman po tayong aasahan sa Kongreso. Magtatakipan lang po yan. Mga kabayan, sana po, silipin po kung saan at ano pinagamitan ng inutang ng Pangulong Marcos. Saan napunta ang mahigit 5 trillion sa kanyang panunungkulan. Ano ang mga natapos na programa nito? Napakaraming pera po yan, mga kababayan. Hindi po ba, Mr. President?
Hindi po kami madadala na napakarami nyo nagawa at tumaas pa ang inyong approval at trust rating sa Okta. Pambihirang buhay yan. Inyo na. Isaksak nyo na sa baga nyo ang survey. Umano. Inyo na ang survey nyo. Magse-survey na 1,000. Pinakamalaki na, 2,000 Pilipino. Ang tao sa Pilipinas ay mahigit 100 milyon. Tapos sasabihin nyo, ang tiwala ng taong bayan nasa inyo sa survey na yan. Isaksak nyo na sa baga nyo umano ang survey na yan. Pero hindi kami kailanman maniniwala sa survey na yan. Hindi po ba? Unbelievable. Kaya dito po mga tambay, wala po tayong napala. Meron po ba? Doon sa inutang na sinasabing okay lang na mangutang tayo at maibabalik naman daw po. Kayo po ang tatanungin ko, kaya po bang ibalik ang mga inutang natin o inutang nila sa ganitong klaseng pamamahala at mga proyektong inaanod, tinatangay ng hangin at baha? Ang mga proyekto, programa. Sige nga, maibabalik po ba? Nagbebenta pa nga tayo ng mga airport na natapos. Di ba? Pati nga airport natin sa NAIA, naibenta na natin. Di ba? Nakita nyo po? Tapos sasabihin mo, babalik yung mga kilalaking numero ng utang. Ngayon, uutang na naman tayo. Magbabudget na naman po sila ng 2026 national budget. Uutang na naman! Mga kababayan, kaya po ang Pangulo, lutang na lutang yata umano ang Pangulo. High na high yata umano ang Pangulo. Mga kababayan, puro pangarap na lang ang nasa utak yata ng Pangulo na kayang bayaran ang mga inutang natin umano. Ibang klase ka, Mr. President. Ano masasabi nyo mga katambay sa pahayag ng Pangulo na si BBM mga katambay? Ano po masasabi nyo? May katotohanan po ba lahat ang kanyang paliwanag at ang kanya pong tinuran sa mga Pilipino? Lalong-lalo po sa ating ekonomiya at lalong-lalo po sa napakalaki niyang inuutang, mga kababayan. Totoo po ba yon na maibabalik pa, mga kababayan, at lalago ang ating ekonomiya? Ano po masasabi niyo, mga kababayan? Si Kamanong, ang tanging masasabi lang po ni Kamanong, Mr. President, high na high ka po ba? Gumamit po ba kayo umano ng pulburon at coke? Mr. President, mukhang hindi nyo po yata alam ang sinasabi nyo. At kayo lang yata ang nakakaintindi sa sinasabi nyo sa lahat ng inyong paliwanag, Mr. President. Muli po, maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po. Mga kabayan, mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin po. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President. Lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po ang kanyang kalusugan at mailayo po siya sa kasamaan. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Muli po mga tambay, tayo rin po ingat-ingat at magdasal para po tayo maingatan. Paalam po mga kababayan, ingat-ingat po. Bye-bye!